syempre doon muna tayo sa impeachment. Doon muna ho tayo sa impeachment mga kababayan. At alam ko naman no, nabalitaan nyo na mga boss, Chief Amo Sir, na ang impeachment ay kinarne na po ng Supreme Court mga kababayan. O ayan, o. O, di ba? Wala na. Di ba? Tinawag nga nila itong unconstitution mga kababayan. Biruin nyo yun, no? Ang galing, paano kaya nila nailusot yun? Ang sabi doon sa Constitution ay kapag ka meron ng mga congressman na talaga namang pumirma na, ay dapat tuloy-tuloy na doon sa impeachment court ang Senado. Tapos biglang ito, ang Supreme Court, biglang sumali na. Di ba? At biglang meron na silang pahayag. Unconstitutional daw po ang ginawa ng mga congressman, mga bossing. So ngayon, ang tanong, yung impeachment daw po ba, wala na, patay na, o impeachment is dead na daw. Siguro sa ngayon ho, mga kababayan, wala na muna. Ano? After 1 year na ulit yan, isusulong. Tingin ko ho, mga kababayan. Pero tingin nyo ho ba, hanggang doon na lang yon? Nakikita ko hindi. No? Nakikita ko ho, hindi, mga kababayan. Dahil after 1 year ho, tingin ko, wala na po ito. Yung mga yung mga justices, no? Yung mga justices ho, mga kababayan, wala na. Papalitan na din po yan, mga bossing. Tingin ko sa susunod na taon, pagka natapos na po yung pinaka-ban ng impeachment, mga boss, balik na po yan. Kumbaga, ibabalik na din po yung impeachment, mga bossing. Bakit ba nagkaganon? Siguro ho, dahil nga malapit nang mawala yung yung mga Korte Suprema, mga kababayan, baka kailangan pabaon. No, siyempre wala na hong trabaho yung mga yan. Sa susunod, pagka mga ilang panahon, wala na hong trabaho yung mga yan, mga bossing. Ano sabi dito? 12 out of 15 justices ng Korte Suprema appointees ni Digong. Magtataka pa ba tayo, mga bossing? Siyempre, sino po ang papanigan yan? Kanino po susuporta yan, mga kababayan? Di siyempre ho, doon sa mga kaalyado nila. Hindi naman po nila pwedeng ilaglag yan. At ang dating Pangulong Duterte ang nag-appoint sa mga yan ho, mga bossing. Basahin ko ha! 12 out of 15 justices ng Korte Suprema appointees ni Digong. Sa 15 na miyembro ng Supreme Court ngayon, 12 ay appointee ni Duterte. So we're not saying na ito ay parang automatic bias na daw sila. No? But that should provide the context kung ano ang kinakaharap natin. Anyway, mga kababayan, kung sila ho satisfied na po sila doon sa tipo bang sasabihin ng mamamayang Pilipino na tawag dito, sasabihin ng mamamayang Pilipino na hindi naman naidepensa niyan ang sarili niya. Hindi naman naidepensa na hindi siya magnanakaw no? Kung satisfied na ho sila na mananatili na magnanakaw sila sa isipan ng mamamayang Pilipino, kaya okay na siguro sa kanila yung ganyan. Dismiss na lang. Pero kung ikaw talaga ay hindi nagnakaw, kung ikaw talaga ay hindi gumawa ng kalokohan, mga bossing, hindi ka papayag ho, mga kababayan, mga boss Chief Amo Sir. Hindi ka papayag na ganyan-ganyan na lang, na-dismiss? Paano naman yung pangalan mo na iniingatan mo? Paano naman yung iniisip ng mamamayang Pilipino, mga kababayan? Di ba? Sabi nga ni Sir Jorge Edralino, makapal ang face nila. They are immune, knowing Sara. Di ba? Kung ako lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, bumayad na din ako ng 40 milyones mga bossing para doon sa 16 na senador. Para doon sa 16 na magtatanggol sa akin, kailangan lubos-lubusin nila yan. Pati po yung aking pangalan, maklaro nila at maipaintindi sa mamamayang Pilipino na ako ay hindi magnanakaw. Di ba ganun kasimple yun? Kaya lang ho, mga bossing, mukhang okay na sa kanila yung ganun.
Basta importante ma-dismiss lang, no? Kahit sa nakita mo naman santambak yung kanilang santambak yung ebidensya ng prosekusyon. Oh, di ba? Alam niyo ho, ang nakakalungkot dito mga kababayan, yung mga magnanakaw sa gobyerno, mas lalo hong mga magnanakaw yan. Yung mga talagang kumukupit sa pondo ng pera ng taong bayan, mas lalong kukupit ho yan mga bossing. Bakit to? Pag nakita nila ganyan, kahit pala santambak na yung ebidensya sa akin Oh, basta pala meron tayong mga kakampi, di ba? Basta pala meron tayong mga kakampi, ayos lang. Maliligtas pa din tayo. Pero ang nakikita ko ho dito mga bossing, sabi ko nga po sa inyo, sa susunod ho, mga kababayan, sa susunod pagkatapos ng 1-year ban na impeachment na iyan mga bossing, ang susunod po dyan iba na yung mga Korte Suprema na yan. No? May posibilidad na patas na po yung Korte Suprema mga bossing. Hindi ko naman sinasabing bias sila. Kaya lang, ayan 12 out of 15. Ano ba iisipin nyo mamamayang Pilipino? No, kanino papabor yang mga yan? Syempre, baka kailangan na nating magbayad ng utang na loob. No? Kailangan na nating magbayad ng utang na loob. Bakit? Yung mga Duterte o si dating Pangulong Duterte ang nag-upo sa atin dito kailangan magbayad tayo ng utang na loob. Anyway, mga bossing, syempre ano pa ba ang i-expect ho natin mga kababayan dito sa kampo ng mga Duterte Black, dito sa kampo ng mga abogado ni Inday Sara Duterte. Matutuwa ho yan mga kababayan kasi nga ang ating Vice Presidente okay na sa kanya ho mga bossing na manatili sa isipan ng mamamayang Pilipino yung question kung nagnakaw ba or hindi ang Vice Presidente. Okay na sa kanya na hindi siya maipagtanggol. Basta ang importante, wag matuloy. Okay na ho yun. No? Syempre matutuwa, di ba? Ikinatuwa ang Supreme Court ruling laban sa impeachment case. Biruin mo, 40 million. Mga kababayan, 40 million ang bayad tapos sasabihin mo lang kailangan ma-dismiss kasi merong ganito, ganyan. Kasi merong patong-patong na impeachment na hindi naman dapat.